Nagtatanong kung ano ba ang masasabi o babalewalain na lang kahit humingi siya ng tawad sa kanya sa ngalan ng lahat ng mayors. Ang realisasyon na pinagsisisihan ni Mare na ginawa Towers exist left him utterly shocked. Gamit ang isang espada sa kanyang kamay, sinabi ni Malak na kahit kung maniniwala si Chang Heo sa kanya o hindi, ang dahilan ng kanyang pagpunta sa puno ng ilusyon at sa kailaliman ay ang tore na nagtatapos sa lahat ng paglilinang. Pagkatapos noon, naglakad siya patungo kay Chang Heo at ibinalik sa kanya ang espada, na nagsasabi na ito ang dahilan kung bakit siya ay bahagi ng ekspedisyon. Nagulat na marinig ang lahat ng iyon, tinanong ni Jae-hwan kung matagumpay ang ekspedisyon, at ibinunyag ni Chang Heo na narating lamang niya ang pasukan dahil nahuli siya sa daan. Gayunpaman, ibinahagi niya ang kanyang paniniwala na nagtagumpay si Malak na maabot ang tuktok ng puno ng ilusyon dahil nagsimulang mahulog ang mga bunga ng muling pagkabuhay mula sa mga sanga. Ibinunyag niya na ang lahat ng mga miyembro ng ekspedisyon ay nagdala ng maraming prutas sa kanila sa kaguluhan, pandinig na nagtataka si Jae-hwan kung bakit magulo pa rin si Chang Heo. Sa sandaling iyon, pumunta si Claire sa kanilang mesa, sinabi kay Chang Heo na itama ang kanyang mga katotohanan at ibunyag na ang ekspedisyon ay isang pagkabigo, ngunit hindi sumasang-ayon si Chang Heo doon. Sinabi niya kay Jae-hwan na nagtagumpay lamang ang ekspedisyon hanggang sa bahagi ng pagkuha ng mga prutas. Inaalala iyon, ibinunyag ni Chang Heo na noong sila ay babalik sa kaguluhan, ang mga monarch at sinalakay sila ng mga patriarka ng makapangyarihang lupain. Dahil wala silang lakas ng loob na bumalik sa bangin, pinili nilang lumaban, ngunit ang 4 na Fortress Masters at 10 faction leaders na bahagi ng expedition ay walang kalaban-laban para sa kanila. Dahil sa napakalaking pagkakaibang ito sa kapangyarihan, inihayag ni Chang Heo na ang bunga ng muling pagkabuhay ay ninakaw mula sa kanila. Sinasabi niya na ang mga iyon ginagamit pa rin ng mga monarko ang mga prutas na kanilang ninakaw mula sa kanila upang buhayin ang kanilang mga sarili sa tuwing sila ay mamamatay. At ginagawa nila iyon sa nakalipas na 700 taon. Sinabi rin niya kay Jae-hwan ang tungkol sa Resurrection Palace, kung saan ang mga monarch ay nagsaalitan sa pag-revive kapag sila ay namatay, na sumusunod sa utos na napagpasyahan mula sa simula. Nang marinig iyon, napagtanto ni Jae-hwan na ang mga tao ng kaguluhan ay matamlay dahil alam nila na ang bunga ng muling pagkabuhay ay isang bagay na hindi nila kailanman makukuha. Sa pag-alala tungkol kay Malak, lumingon si Jae-hwan kay Chang Heo upang magtanong sa kanya ng isang bagay ngunit natagpuan siya natutulog. Paglingon sa kanya, sinabi ni Claire na walang kwenta dahil lasing na talaga siya matapos umarte ng lasing sa loob ng 1,000 taon. Inihayag niya na, ayon sa kanyang narinig, si Malak ay hindi na muling nakita ng sinuman pagkatapos ng ekspedisyon. Maya-maya, dumating si James sa kanila, nagpapasalamat kay Jae-hwan at sinabing dahil lang sa kanya kaya nakaligtas ang kanilang kapitan. Pagtingin sa ekspresyon ni Jae-hwan, tanong ni James kung nakalimutan na niya siya. Sinabi niya na sa hinaharap, sa tuwing papasok si Jae-hwan sa Gorgon, dapat siyang pumasok sa North Gate dahil alam nila ang kanyang mukha at kalooban. Huwag suriin ang kanyang pagkakakilanlan. Sa pagsasabi sa kanya na ilihim ito sa kanilang kapitan, si James ay nagsimulang maglakad palayo habang si Jae-hwan ay nakatingin sa kanya mula sa likuran. Maya-maya pagkaalis niya, may taong tumatakbo mula sa likuran, tinawag siya at lumingon si Jae-hwan sa kanya, nakilalang siya si Jahir, na nagpaalam sa kanya na sila ay nasa malaking problema. Habang tumatakbo sila patungo sa palasyo, nakatagpo sila ng madilim at masamang enerhiya na nakapalibot sa palasyo, na nagpapaisip sa kanila na patay na nga ang amo ng kuta. Iniisip ni Jae-hwan ang espiritual na presyon ay 10 beses na mas malaki kaysa sa naramdaman niya mula sa mga patay sa araw. Naalala niya ang sinabi ni Yerhen na hindi nila hihilingin sa kanya ang kanyang pagkakakilanlan o upang magbayad para sa mga pinsalang dulot ng kanya, ngunit hiniling lamang na iligtas niya ang kanilang Panginoon sa kuta. Nang maalala iyon, lumingon siya kay Jahir, sinabing ang kanilang Panginoon ay sumasailalim sa dedikasyon, at sumang-ayon siya, na sinasabing bigla siyang nagngangalit, na normal minsan sa 1 linggo, ngunit hindi sa araw na iyon. Inihayag ni Jahir na ang Fortress Master ay isang napakabuting tao sa katotohanan, at bago magsimula ang kanyang pagpapakasakit, siya ay isang buhay na alamat. Sinabi niya na ang Fortress Master ay kabilang sa ilang mga tao na pumunta sa Abyss Expedition kasama ang banal na manggagamot, na iniwan si Jae-hwan na nagulat. Nang maalala na kayang gawin ni Jae-hwan ang Dead Slash, sinabihan siya ni Jahir na gawin ito sa doktor. Steady dahil sa lasing na estado ni Chang Heo, ngunit tumanggi siya.
Sinabi ni Jae-hwan na ginaya lang niya ang manggagamot noong panahong iyon at hindi siya kasing galing Changheo, at baka ibang kaso kung natuto siya sa kanya. Hindi nagtagal, narating nila ang kastilyo ngunit nakita itong nanginginig ng husto at nilamon ng isang mabangis bagyo, na nagpaisip kay Jahir kung ayos lang ang Fortress Master. Pagharap sa matinding bagyo, biglang tumingala si Jahir at nakita niya ang pagkawasak at kawalan ng pag-asa ng kapitan ng Torres sa harapan nila. Gamit ang kanyang kakayahan sa pag-unawa, si Jae-hwan nalaman na talagang hinahanap nila siya, habang si Jahir ay nagsasabi sa kanila na kumuha ng panig, na nagsasabi na ito ay apurahan. Gayunpaman, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagsasabi na mayroon silang mga order. Sa pagtatanong kung sino ang nagbigay sa kanila ng mga utos, tinanong ni Jahir kung balak nilang sumalungat sa kagustuhan ng langit. Nang marinig iyon, nagsimula silang tumawa at sinabi na ang tanging langit nila mayroon ay ang ipinagbabawal na langit. Sa pagsasabing lumukso sila sa ere para maglunsad ng pag-atake, na ikinagulat ni Jahir sa kanilang mabilis na paggalaw. Isinasaalang-alang na maaari silang makapinsala Jae-hwan, sinabihan siya ni Jahir na mabilis na lumayo habang sila ay bumaba at naglulunsad ng pag-atake, nagiging sanhi ng pagkawasak ng lupa. Habang lumilinaw ang ulap ng alikabok, lumilitaw si Jahir mula sa loob, na naharang ang pag-atake nilang dalawa, na ikinagulat ni Jae-hwan. Sa kanyang kapangyarihan, sinabi ni Jahir na hindi niya inaasahan na ang mga tao ng Forbidden Heaven clan ay naroroon sa kastilyo at nagtanong kung nakalimutan nila kung sino siya. Isinasaad na itinulak niya sila ng buong lakas, dahilan upang lumipad sila pabalik. Sa paggawa nito, binalaan sila ni Jahir na mag-isip ng mabuti at bumalik, na nagsasabi na kung susunod sila, maaaring patawarin sila ng amo ng fortress. Paglapag sa lupa, nagtanong ang isa sa kanila kung nagsasalita siya tungkol sa nilalang na nakagapos sa ilalim ng lupa. Sinasabi nila na ang Panginoon ng Kuta ay hindi man lang makontrol ang kanyang sariling lakas o makilala ang mabuti at masama. Na nagsasabi na sila ay nagtatanong kung si Jahir ay pinaglilingkuran pa rin ng taong iyon kahit na alam niya ang kanyang kalagayan. Tumugon si Jahir nang may matatag na paniniwala sa paggaling sa wakas ng Fortress Master. Bigla, ang isa pang kapitan ay mabilis na lumapit kay Jahir mula sa likuran upang maglunsad ng isang pag-atake, na iginiit na ang mga pag-uusap ay hindi epektibo. Nang marinig iyon, mabilis na lumingon si Jahir, ngunit bago siya makapag-react, hinampas siya ng attacker gamit ang isang sandata, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Habang nakatingin sa kanya, nagkomento sila na kung naging mas matalino siya, sila hindi sana kailangan makipag-away sa kanya ng ganoon. Nakahiga sa lupa, pinag-iisipan ni Jahir kung paano makakalaban ang stage 4 na mga adapter na ito na may stage 5 adapter na tulad niya, na nagpupumilit na maunawaan kung paano nila ito ginagawa. Isinasaalang-alang na hindi niya matansya ang kanilang bilis at lakas, na pagtanto ni Jahir na hindi ito normal at iniisip niya na may isang mapanganib na nangyayari. Habang pinag-iisipan niya yon, dumating si Jae-hwan sa eksena at inihagis si Changheo sa mukha ni Jahir. Inutusan siyang tumakas bilang isang paraan ng parusa para sa pagtulak sa kanya ni Jahir. Kanina, sa pagtingin sa kanya, ang dalawang kapitan ay nagtanong kung siya ang taong maaaring gumawa ng isang patay na laslas, na nagudyok sa kanya na tanungin kung ano ang kanilang gagawin kung siya na nga. Gamit ang kanyang mga kasanayan sa pag-unawa, napagtanto niya na ang tingin nila sa kanya bilang isang hindi adapter na may malakas na sandata at itinuturing din siya. Mahina para maglunsad pa ng isang malakas na suntok. Biglang nagmaniobra si Jae-hwan sa likod nila at naghatid ng isang malakas na suntok sa isa sa mga kapitan, na naging dahilan upang mabangga siya sa pader at nagtanong kung ganyang suntok ang pinag-uusapan nila. Nang makita iyon, hinawakan ng isa ang kanyang sandata para labanan si Jae-hwan. Sa pagtingin sa kanya, sinabi ni Jae-hwan na mayroon silang masyadong maraming openings para tawagin itong kilos na isang depensa at naglulunsad ng malakas na suntok sa kanyang mukha. Bilang tugon, ibinaba ng kapitan ang kanyang parang sibat na sandata, na naging sanhi ng pag-crack ng lupa, at pagkatapos nagsasagawa ng pataas na pabilog na galaw na nagtutulak kay Jae-hwan palayo. Tinatawag siyang mahinang tao, sinugod siya ng kapitan habang napagtanto ni Jae-hwan na ang kanyang lakas ay lumalakas at lumalakas sa paglipas ng panahon. Habang iniisip ni Jae-hwan kung anong klaseng enerhiya ito, tinanong ng tao kung sa palagay niya ay mailigtas ng isang tulad niya ang Fortress Master kahit kung siya ay makakarating sa kanya. Napagtatanto na ang kanyang enerhiya ay batay sa pamamaraan ng takot, itinuturing ni Jae-hwan na katawa-tawa na sinusubukan nilang ipagkanulo ang iba na antas ng kakayahan.
Sa pag-iisip na iyon, sinabi ni Jae-hwan na hindi niya maililigtas ang master ng fortress na iyon dahil ito ay tungkulin ni Chang Heo. Dahil doon, tinapakan niya ang sibat ng kapitan at lumundag, na ikanalito nila. Bumaba patungo sa kanya, sinabi ni Jae-hwan na pagpatay pareho sa mga taksil na iyon ay magiging magkaibang kwento, gayunpaman. Samantala, sa panloob na bahagi ng kuta, nagsisimula ang masamang hangarin at lakas ng mga patay kumalat sa paligid, nagiging mas malakas sa bawat pagdaan ng sandali. Nang makita ito, ang mga opisyal ng ang kastilyo ay nababalisa, na nagsasabi na wala pang isang araw mula nang mangyari ang patay na laslas gumanap. Sa pagtingin sa Fortress Master sa estado ng galit, nagtataka sila kung paano lumala ang kanyang kalagayan ng ganoon. Iniisip ni Yerhen na nakita niya ng sarili niyang mga mata na pagdating ng doktor sa umaga, kumalma ang pagpapakasakit. Gayunpaman, sa pagtingin sa kanyang kasalukuyang kalagayan, nagtataka siya kung bakit bigla na naman siyang nagrampe sa panahong iyon nagsimula silang umasa para sa kanyang paggaling. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang pagtrato, naalala ni Yerhen na sinabi ni Chang Heo na ang patay na slash ni Jae-hwan ay isang imitasyon lamang sa ngayon at ito ay aabuti ng isang buwan bago ito maging sulit na subukan. Nang maalala na malaki ang pag-asa nila kay Jae-hwan, tumingin si Yerhen sa mga taong nakatayo sa likod niya at iniisip na dapat alam ng isa sa kanila kung nasaan si Jae-hwan. Sa palagay niya ay alam na niya ang isang taksil na naroroon sa kanila at naaalala niya ang kanya pakikipag-usap sa Fortress Master tungkol sa isyong ito. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ng Master ng kuta na pupunta siya at haharapin ang isyo ng espiritual na katiwalian sa kanyang sarili, na nagdulot sa kanya ng pag-aalala. Sa pag-aakalang ito ay lubhang mapanganib, iminungkahi ni Yerhen na magpadala siya ng isang kapitan o isang ministro sa halip, ngunit ang Fortress Master remarked na Yerhen ay walang anumang pananampalataya sa kanya. Ang Fortress Master ay nagsabi na siya ay nabuhay sa isang mapanganib na digmaan at nasa kabila ng pagkuha matalo, patuloy siyang magtatrabaho para sa kapakanan ng kanyang mga tao. Gayunpaman, nang makumpleto niya ang misyon na ito, napinsala niya ang kanyang sarili sa espiritual. Pag-alala ang mga taong sumama sa kanya sa misyon na iyon, tinitingnan niya si Mai-han, iniisip kung siya ang may pananagutan doon, habang inuutusan ni Mai-han ang mga gwardya na pamwesto sa kanilang mga posisyon. Nang marinig iyon, lumingon si Yerhen sa kanya, na nagsasabi na hindi sila dapat pumasok bago dumating ang doktor, ngunit ipinagtanggol niya na kung magtatagal pa sila, ito na ang katapusan ng Gorgon. Isinasaad na hindi nila magagawa ang patay na laslas kung wala ang doktor. Tinanong ni Yerhen kung pinaplano niyang patayin ang Fortress Master. Bilang tugon, sinabi ni Mai-han na hindi nila magagawa talunin ang Panginoon ng kuta kahit na sabay-sabay silang lahat sa kanya. Sa makatuwid, inihayag niya na siya ay gagawa ng isang patay na selyo, na nagudyok kay Yerhen na makipagtalo na ito ang kanilang huling pagpipilian. Gayunpaman, sinabi ni Mai-han na huli na ang lahat kung maghihintay sila ngayon, at kailangan nilang mapanatili ang espiritual na enerhiya ng Fortress Master sa pamamagitan ng pamamaraang iyon. Bilang tugon, sinabi ni Yerhen na hindi nila ginagawa magkaroon ng isang multo na kristal upang gawin iyon, ngunit sinabi ni Mai-han na hindi na kailangang itago ito dahil alam na ng lahat. Sa sandaling iyon, lumitaw ang kapitan ng The Dark Shadow mula sa likod na may hawak na isang kahon, na nagpa-realize kay Yerhen na isa nga siyang traidor. Nakatingin sa ang kahon, sa tingin niya ay hawak nito ang Spectre Crystal na mayroon si Jae-hwan. Sa pagsasabing may kinalaman nito sa kinabukasan ni Gorgon, itinanong ni Mai-han kung bakit niya itinatago at monopolyo ang isang mahalagang bagay. Habang nananatiling tahimik si Yerhen, sinabi ni Mai-han na alam niya ang mga kahihinatnan ng Fortress Master transforming sa isang tunay na patay. May hinala sa kanyang mga mata. Tinanong ni Mai-han kung talagang binabalak ni Yerhen na iikot ang kuta master sa isang malakas na halimaw. Naaalala kung gaano ito mapanganib, sinabi ni Mai-han na siya nakita ng sarili niyang mga mata kung gaano kalaki ang banta ng isang medium-sized na patay na halimaw kay Gorgon. Sinabi niya na ang mga mega-dead na halimaw ay isang kalamidad na naguutos ng hindi mabilang na mga kamatayan at nagdudulot ng pagkawasak saan man nila lampasan, na nagtatanong kung talagang gusto ni Yerhen na makita yon. Isinasaalang-alang na ang Fortress Master ay nasa isang napaka-kritikal na estado at ang doktor ay wala doon. Naisip ni Yerhen na ang kasalukuyang mga opinyon ni Mai-han ay wasto. Gayunpaman, sinabi niya na ang isang patay na selyo ay hindi isang bagay na magagawa ng sinumang may multo na kristal dahil ito ay isang lihim na pamamaraan ng angka ng Green Pyrite at nagtatanong kung paano niya gagawin.
Dalhin mo sila dito. Bilang tugon, sinabi ni Maihan na hindi siya dapat mag-alala at ibinunyag na tumawag na siya sa mga taong nakaalam ng sikretong iyon pamamaraan. Sa sandaling iyon, may ilang taong nakatikip ang mukha ang pumasok sa lugar habang sinabi ni Maihan na hindi sila mula sa angkan ng Green Pyres ngunit sila ay may kakayahang magsagawa ng selyo. Sa pagtingin sa kanila, iniisip ni Yerhen na hindi ito mabuti dahil ang paggawa ng isang selyo na tulad nito ay maglalagay ng lahat ng espiritual na kaisipan ng Castellan. Enerhiya sa multo na kristal. Pagkatapos nito, kung ang isang tao ay magkaroon ng multo na kristal sa kanyang espiritual na enerhiya, maaari nilang mamanahin iyon. Enerhiya at maging master ng Gorgon. Alam niya na kung mahulog si Gorgon sa mali mga kamay, ito ay masisira. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isa sa mga tao na naglalabas ng kristal mula sa kahon at nagulat, isinasaalang-alang na mayroong isang tao na maaaring humawak ng multo. Kristal na walang berdeng pyres. Naaalala ang mga salita ng Castellan tungkol sa mga taong maaaring manipulahin ang espiritual na katiwalian, nabigla si Yerhen, na napagtanto na ang mga ito ang mga taong tinutukoy ng Fortress Master. Napagtanto niya na ang lahat mula sa Castella ay nasira sa espiritual hanggang sa kanyang kasalukuyang ang estado ay bahagi ng plano ni Maihan. Nang malaman ito, inutusan ni Yerhen ang lahat ng kanyang mga nasasakupan upang pigilan si Mihan, ngunit sa kanyang pagtataka, tumanggi silang sumunod, na nagpaunawa sa kanya na sila nga lahat ng kasali sa planong yun. Napagtatanto na wala siyang magagawa, humingi ng paumanhin si Yerhen sa Castellan habang sinimulan ng mga traidor ang Dead Seal. Pag-alala ang Fortress Master, iniisip ni Yerhen na dahil sa kanyang kasiyahan, hindi niya nagawang protektahan Gorgon. Habang iniisip niya iyon, nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata, at pakiramdam niya ay wala siyang lakas na gawin ang anumang bagay at umupo sa lupa, bumababa. Kanyang ulo. Noon lang, nasira ang bubong ng interior chamber, na ikinagulat nilang lahat, at biglang umihip ang hangin. Habang nalilito silang lahat ay biglang sumulpot si Jaehoon kasama si Jahir na ikinagulat nilang lahat. Pagtingin sa kanya, tinanong ni Maihan kung sino siya at paano siya napunta doon. Bilang tugon, sinabi ni Jahir siya na tumahimik at ihagis sa harap niya ang dalawang kapitan na nakalaban nila, na sinasabi na ang kanyang mga tao ay sinabi na sa kanila ang lahat ng kanyang mga taksil na gawa. Nang marinig ang paghahayag na ito, tinitigan ni Maihan ang nahulog na kapitan, na nag-alok ng paghingi ng tawad bago kitilin ang sarili niyang buhay. Nagpahayag ng pagtataka si Jahir kay Maihan maliwanag na kawalan ng kontrol sa sitwasyon. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Maihan na ang mga kapitan ay nangako na magpakamatay sa pagkakalantad, na inaalis sa kanya ang responsibilidad. Nang marinig iyon, sinabihan ni Jahir ang lahat na maghanda para sa labanan, na nagsasabi na ito ay isang paghihimagsik. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigla, sa halip na mahuli si Maihan, lahat sila ay itinuro ang kanilang espada patungo kay Jahir at humingi ng tawad sa kanya sa ginawa niyang iyon. Sinabi nila sa kanya na huwag sumalungat sa kalooban ng ipinagbabawal na angkan ng langit at sinabi na sila kakailanganin siyang manatiling ganoon hanggang sa makumpleto ang selyo. Sa pagtingin sa lahat ng mga sitwasyon, lumingon si Jaehoon kay Yerhen, na nagsasabi na ipinangako niya sa kanya magbigay ng proteksyon kung tinatreto niya ang Fortress Master, ngunit nangangatwiran na si Gorgon ay tila wala sa estado ng pagbibigay sa kanya ng proteksyon. Sa makatuwid, sinabi niya na dapat silang magbago ang nilalaman ng pangako na ikinalito ni Yerhen. Sinabi ni Jaehoon na magliligtas siya ang Fortress Master at patayin ang lahat ng mga traidor, ngunit bilang kapalit, gusto niyang magkaroon ng Changheo at iset up muli ang Abyss Expedition. Sinabi niya na gusto niyang tulungan siya ng mga ito. Nang marinig iyon, sinabi ni Yerhen na ito ay walang kaparerekon. Sa sandaling iyon ay tumunog si Maihan at sinabi na narinig na niya ang kwento tungkol sa taong nagawang pumatay kay Janya sa isang strike at napagtanto niya na ito nga. Totoo, kung ganoon, sinabi ni Maihan na gagamitin din nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Bilang tugon, binunot ni Jaehoon ang kanyang espada at tumayo sa pagitan ng hindi mabilang na mga kaaway na umaatake sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Sa mabangis na layunin sa kanyang mga mata, lumundag siya at sinimulan silang patayin ng paisa-isa mabilis na ikinagulat ni Maihan. Napagtanto na walang katapusan ang mga ito sa kanya, siya tumayo sandali at huminga ng malalim. Pagkatapos nito, hinampes niya ang kanyang espada sa lupa at ginamit ang normal na tulak, itinuro ito patungo sila. Habang tinatamaan siya ng tulak, napagtanto ni Maihan na imposibleng harangin niya ang ganoon isang malakas na atake at inaanod palayo.
Gayunpaman, sa sandaling makalayo siya upang iligtas ang sarili mula sa pag-atake, bumangga ang enerhiya sa mga kadena na humahawak sa master ng fortress na naging dahilan upang maputol ang mga ito. Nakatingin sa malaking butas na nabuo sa dingding sa likod ng kuta, nabigla si Mai Han. Iniisip na kung hindi siya nakatakas, siya ay namatay sa pag-ataking ito. Samantala, nakatayo sina Jahir at Yerhen sa malayo, nagulat sa hindi kapani-pani walang mapangwasak na kapangyarihan ni Jae-hwan. Gamit ang pag-unawa kasanayan ng sabay-sabay, naiintindihan ni Jae-hwan na ang unang plano ng mga traidor na gamitin ang nabigo ang Dead Seal, na nagudyok sa kanila na gumamit ng Plan B di nagtagal. Nalaman niya na ang susunod nilang plano ay gamitin ang itim na ulap anuman kung gaano kalaking pagkawasak ang kumakalat nito sa Gorgon, na ikinagulat niya. Bumaling kay Mihan, na nakaupo sa lupa at malubhang nasugatan, sinabi ni Jae-hwan na siya ang panlabas. Tagapangasiwa ng fortress at ang unang elder ng Forbidden Heavens clan. Sinabi ni Jae-hwan na bagamat hindi niya alam ang layunin nila sa pagsira sa kaluluwa ng iba, hinahangaan niya ang mga taong katulad nila. Pagkasabi niyan, lumayo siya habang inuutusan siya ni Mai Han mga tao na atakihin siya at pabagsakin siya anuman ang mangyari. Pagsunod, ang buong hukbo ng mga taksil ay nagsimulang sumugod sa kanya habang siya ay nakatayo pa rin hawak ang kanyang espada, na nagsasabi na gusto niya ang mga ganoong tao dahil ginagawa nilang madali para sa kanya na sirain ang mundong ito. Dahil doon, isang malakas na slash ang pinakawalan niya tumusok sa kastilyo, umabot sa langit na parang kometa, pagkatapos ay napakatingkad na nagliliwanag sa kalangitan tulad ng isang paputok. Habang lahat sila ay nakatingin sa langit na may pagtataka, iniisip ni Yerhen ang ito bilang tanda ng labis na pag-asa, naaalala niya ang Fortress Master na nagsasabi na ang mga tao ng Chaos ay nangangailangan ng isang napakalaking pag-asa na hindi naliligaw sa anumang bagay. Samantala, ang napakalaking enerhiya na dumampi sa kalangitan ay nagsimulang umulan sa mga taksil, na naging sanhi ng kanilang pagkamatay at pagkalat ng napakalaking pagkawasak. Paglingon kay Jahir, tinanong ni Jae-hwan kung natutulog pa ba si Chang Heo, at sumagot siya na ay hindi nagigising kahit anong pilit niya. Nang marinig iyon, kinuha siya ni Jae-hwan mula sa kanila at ibinagsak siya sa dingding na ikinagulat nila. Sa epekto ng banggaan, sa wakas ay nagising si Chang Heo, nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang likod, habang sinabi ni Jae-hwan na dapat ay nagising siya ng mag-isa. Sa sandaling iyon, ang kalagayan ng master ng fortress ay nagsimulang lumala, at nakakuha sila ng babala na ang kanyang espiritual na katiwalian ay umabot ng hanggang 99.9% at ang proseso ng pagpapakasakit ay nagsimula na. Habang wala pa ang master ng fortress, si Jae-hwan muna ang titingin sa kaligtasan ng buong nayon. Matapos niyang madiskubre ang flow ng mga tao kung sino ang hayok sa kapangyarihan. Kasamang gagabay sa kanya ang matandang si Chang Heo para sa kapakanan ng nakararami. At si Jae-hwan ay patuloy na tumataas ang kanyang antas ng kapangyarihan. Dito na po nagtatapos ang kwento. Maraming salamat po.